Ayan, muli. Muli, nagbabalik po ang inyong lingkod. Mega love shout out sa lahat ng ating mga minamahal na viewers. At muli, ito isang panibagong reaction po ang ating gagawin sa ngayon. Ito ay ang patungkol sa di umano ay liblib na lugar at isinalaysay. Isinalaysay na ni Kalingap Edo ang pangyayari. Dito kay Sir Hambalos Tudo. So guys, tayo po ay wala ng mga kuskus balungos, wala ng ligoy-ligoy pa. At ang kabuuang video po ay mapapanood nyo dito kay Sir Hambalos Tudo. Mawalang galang po kay Sir Hambalos Tudo. Ako po ay gagamit ang inyong video clip bilang basihan po. Ano po. At suportahan po natin si Sir Hambalos Tudo. Yan. Okay, ito po ay bagong reaktor. At ito ay kasama po nila Kuya Bal. Ano po? Kakilala. Okay. So Sir Hambalos Tudo, mawalang galang po. Gagamit po ako bilang resibo lamang po or basihan. Okay, nagkwento na sa Edo kay Sir Hambalos Tudo. Ano ang katotohanan sa likod ng issue na di umano ayon kay Red Zane ay dinala sa pinaka-liblib na lugar? Dinala? Dinala ba? Pag sinabi dinala niya. Paano ko i-explain to? Sige, wag na muna yan. Hahaba tayo. Eto na. Okay. Kaunti lang po ang paririnig ko, ano po? At ang kabuuang video, dito nyo po mapapanood kay Sir Hambalos TV. Ano ang katotohanan sa likod ng issue dinala sa pinakaliblib na lugar? Edo, ano ba talaga kako ang nangyari? Totoo ba kakong binastos mo si Biancy? Tinanong niya. Edo, ano ba talaga ang nangyari? Binastos mo ba si Beyonce? Yan, direktang tanong. Ano ang sagot? Ito po, isasalaysay na Edo. Ito base po sa kwento o sa sagot ni Edo. Okay? Sabi niya, hindi po, wala po talagang ganon. Okay, walang ganon. Pero bakit po, sir? Ayon kay Red Zane nga ay dinala sa pinakaliblib na lugar. Ibig sabihin pag dinala, ito ay paano ko ba ma-explain to? Dinala. Kagustuhan, si Edo ang nagdala. Parang kaya ayaw mo gusto mo basta dinala. Oh, Sabi, kasi yung sinasabi, kumakalat ang mga issue, what the word is, the word is minanyak. yun nga po eh. Isinigaw din po mismo ni Beyonce kay Sir Rapitol po na ang pamangkin mo ay manyak. Gaano ito katotoo? Totoo ba minanyak? Ayun yung minamanyak daw siya. Oh. Nito po naman si Edo. So tinanong ko siya, nagawa mo ba kako yun sa isang babae? Kasi kung nagawa mo kako yun, hindi kita tutulungan. Tama po. Kung ito ay may katotohanan na siya ay minanyak, hindi natin pwedeng i-tolerate. Hindi natin pwedeng konsentihin. Kaya ngayon nasabi ko nun sa vlog, kung may inilalaban, okay fine. Kung minanyak, di dalhin nila sa illegal process, legal action. May batas naman. Pero bakit nga po? Ayon kay Red Zane, naganap ang unang pagtatangka, 17 years old pa lamang. Nang mag-18, nagdibo. In good terms sila. Kung yung sinasabi 17 years old pa lamang, naganap ang unang pagtatangka, bakit nang siya ay magdibo, escort pa niya si Edo? In good terms pa sila. Masaya. May mga practice sila para sa kotilyon. Okay? Nakaraos ang birthday party na marami pa rin ang kinilig. Kasi okay silang dalawa. So kung naganap, ang sinasabi ni Beyonce, ni Red Zane, na unang pagtatangka ay 17 years old pa lamang. Bakit? Walang nagreklamo. Bakit hindi sila nagreklamo? Katunayan, super sweet pa rin sila. Di ba? Sabi ni Edo, ni Kalingap Edo, Sir Mike, wala pong ganon. Okay. Sir Ambalos, wala pong ganon. Wala pala. Kung totoo yun. Oh, hindi pala totoo. So paano? Paano po yung mga ipinahayag ni Red Zane na ipinasabog? At ito ay walang katotohanan. Dito po ba si Red Zane ay merong paglabag sa batas na pinaiiral o umiiral dito sa ating bansa, ang Pilipinas? Naglabas ng pasabog, di umano ay dinala sa liblib na lugar. Wala siyang pinangalanan, pero alam sa comment section kung sino ang tinutukoy. Dito po ba mayroong pananagutan sa Red Zane? Alam ng tao kung sino tinutukoy. Okay.
Yung ganung istorya. Ano ba kako yung ano ninyo? Pangyayari. Yung stand kako ninyo? Isa. Magiging mag-love team. Ayun. Kayo ba kako ay may mutual understanding? Kasi bago tayo magbigay ng advice, dapat Alam. alam muna natin yung mga pangyayari. Tama po. Sabi niya parang ganun po. Tama po. Dapat alam bago tayo pumasok sa isang usapin, mayroon tayong alam. Ligtas ang may alam. Okay. So, ano ang sabi? Ano bang stand nila? Ano bang status nila? Ano? Sabi niya parang ganun po. Na meron kaming parang mutual understanding. May MU. Para nagkakaunawaan, nagkakaintindihan. So, may MU. Pero sila ay love team. Walang official na sila. Parang MU lang. Super sweet. Parang MU. So, walang official na sila. Walang anniversary. So, ano ba? Ano ba talaga sila? So, MU. Mutual understanding, nagkakaintindihan, nagkakaunawaan. Sweet sa isa't isa. Para mga feeling talagang magjowa. Parang mga ganong tipo. Parang ganun lang. So, walang official na sila. So, ano ang nangyari? Ano ang sunod na nangyari? Kayo ba kako? Officially. Sabi niya, hindi po, pero parang ganun. Naging kayo ba officially? Officially. Sabi niya, Wait. na meron kaming parang mutual understanding. Naging kayo ba kako? Officially. Sabi niya, hindi po, pero Hindi po, pero parang gano'n na nga. May MU. Mayroong mutual understanding. Parang nagkakaintindihan, nagkakaunawa na. So, sweet sila. Holding hands. Parang gano'n lang. Parang wala lang. Na-fall. May na-fall. Ganun ba? Yun ang tanong. So, parang wala lang. Parang MU. Parang gano'n lang. MU. Parang gano'n lang. parang ganun. Sa akin po niya kasi love team lang. Oh, yun. Ang malinaw. Sa part na Edo, love team. At sa part ni Beyonce, ano naman ang sa kanya? Love team pa rin ba? Pero inamin niya kay Sir Rapi Tulfo na nagkagusto siya. Napamahal siya. Ay naman, tot doon. Dapat alam natin kung saan tayo lulugar. Alam mong, sa bagay, na-fall eh. So, kasalanan ba na Edo kung na-fall, kung may MU sila, na-fall yung isa, napamahal nga. Ayun nga yung sinigaw kay Sir Rapi Tulfo. Napamahal siya, nagkagusto siya. So, kay Edo naman, sa part naman ni Edo, love team lang. At, ano ang trato, ang turing? Siguro po niya kay Beyonce ay parang seryoso. Yun lamang. Sa part na Edo, para sa kanya yun is love team. So, kaya, super sweet sila. May MU. So, kay Beyonce naman seryoso. So, ang tanong, official, may official ba sila? Napahayag, ngayon, sige, jowa na kita. Ang tanong, nag-I love youhan ba? Meron bang kayang gano'n? Nag-I love youhan ba? May MU eh. Nagkakaintindihan eh. Pero, para nga kay Edo, love team lang. Yun nga lang, kung kay si Beyonce, sineryoso niya, ay, wala tayong magagawa, sineryoso. Dapat, ang babae, dapat tayo naninigurado. O teka, lalo pat meron nililigawan, may nababalita, ganyan. O nag-usisa, teka, hindi ako pwede dito fall. Hindi ako pwede dito mag-focus. Medyo distansya. Parang, ganun, dapat. No, dahil babae, dapat magiging practical, magiging wise ang babae. Itong si Beyonce na pumasok sila dun sa totoong relasyon ng boyfriend and girlfriend. Parang seryoso. Na pumasok sila Wait. parang seryoso. Itong si Beyonce na pumasok sila dun sa totoong relasyon ng boyfriend and girlfriend. Mukha ko nasabi yun. Kasi maraming ulit po niya, Sir Mike, ang balos, na ipinapaalam ko siya sa mga nanay at tatay niya, kina tito at tita, magra-arrange po niya kami ng kaming dalawa lang, pinapayagan naman po. So, ibig sabihin, si Beyonce ay kampante, lagay ang loob serious, o sa madaling salita, may gusto nga eh. Yun ang problema doon. Pinapayagan, sumasama, kasi may gusto din, may gusto siya. So, sa part naman ni Edo, yun ay love team lang. So, pinagpapaalam ni Edo, mag-ride sila, kakain. Pero ang tanong din kasi doon, bakit po ginagawa ni Edo ito? Na ipagpapaalam, mamamasyal, kakain, ano pa man. Kung, ito ha, neutral lang ako, nag-neutral lang po ako. Kung ang turing niya is love team lang, ang kanyang turing ka-love team o teamwork. Sa bagay, wala namang masama. Kung ka-love team niya, wala namang masama na alin kakain tayo. Ang problema nga ay itong isa,
Itong si Beyonce ay parang, ayun nga, oo, sige, na-fall. Pero papaalam sa magulang, sige, payag. Kasi gusto. Gusto niya. Kasi nga may gusto siya eh. Iniisiligaw niya kay Sir Rapi Tulfo eh. Napamahal siya eh. So, sama ng sama. Tapos bandang huli, minanyak. Minanyak daw ko, no? Eh, yun ang masaklap doon. Wala kayong official. At sinabi niya, kay Sir Rapi Tulfo, na hindi siya in a relationship. Wala silang official. Pero bakit sumasama? At bakit nga, yung sinasabing 17 years old pala nagalap, ayaw kay Renzen naganap ang unang pagtatangka, bakit hindi siya sumigaw? Bakit hindi siya nagsalita? Sumapit yung 18 years old, may party-party, bakit in good terms? Nangyari na, di umano dinala sa liblib na lugar, bakit hindi pa nagsalita? Okay, tuloy. Minsan, masagal, pag-release po niya namin, kaming dalawa lang, so payag naman po niya sila. So, lumalabas sila, gagala, pasyal, kain, so, payag naman ng parents, pero sila, walang official na may relasyon. Pumapayag naman yung magulang, pero matagal, okay naman pala kay Beyonce. Okay naman pala sa magulang. So, nasaan po doon ang problema? Di umano dinala sa liblib na lugar. Yung paglabas-labas sila, kahit wala silang official na relasyon, lumalabas, alam na magulang. Pinayagan ng magulang. At gusto ni Beyonce, katunayan na pamahal si Beyonce. So, walang problema. Ang kay Edo, hindi natin pwede sasabihin na wala pa ako nakita pag-take advantage doon. Normal, natural lang. Dahil ka-teamwork, kakain sila, mamamasyal, no problem yun. Dahil, ika nga ay, pareho naman sila na masaya sa kanilang ginawang love team. So, tara, kain tayo. Kaya lang yung babae na napamahal. So, kasalanan ni Edo na nagkaroon ng feelings. Cigar? Hindi, wala, hindi. Gusto niya eh. At payag naman pala, ang magulang na sila ay gumala or kung saan pumunta. May mga pagkakataon pa nga po niya, at sabi ko, yung kakong sinasabing issue, i-shortcut ng kako natin. Tinanong ko siya, yung issue kako na dinala mo siya doon sa madilim at doon mo binastos. Sabi niya, hindi po totoo yun. Hindi raw totoo. Yung issue patungkol sa dinala at binastos. Dinala sa liblib na lugar at binastos. Hindi raw totoo. Ayun nga, sa sinasabi ay unang pagtatangka pa lang ay 17 years old pagtatangka. So, hindi totoo. Ibig sabihin, yung mga pasabog na Renzen ay paninira. Kasi, kung i-analyze nyo, kung iyan ay totoo, dapat yan sumigaw na. Dapat nagsalita na kung totoo minamanyak. Kung totoong binabastos. Pero bakit hindi nagsalita? So, ibig sabihin, ayon kay Edo, hindi totoo. So, ibig sabihin, paninira yung ginagawa yung pasabog na Renzen kasiraan. Hindi totoo. So, ang lalabas pala sa alanganin dito ay kung sino yung nagpasabog. Ay, hindi pala totoo. O eto, Biancy kung totoo itong sinabi sa akin ni Kalingap Edu, pakisagot din. Ayun, mas maganda. Bigyan lang paliwanag. Magkaliwanagan. Total yung inahayag na, ipasabog na. Hindi ito hahantong sa ganito. Hindi maglalaot-laot yan kung hindi pinakialaman na nandiyan sa likod nila Beyonce na ipinasabog. Kung hindi ito nila isinambulat, di sana hindi na nagkalalalala. Lumala. Katunayan, iya po, sir, ay naayos na po ni Kalingap, Rabat ni Kalingap Edo, napunta na sila doon. Nung kasama si Sir Olives. Episode 98 ba yun? 98? Okay na eh. Kaya lang, merong nag-ingay. Okay na. Nag-ingay itong si Renzen. Doon ay pinasabog, dinala sa pinakaliblib na lugar. At baby boy. Ngayon sabi na Sir Hambalos Todo, Beyonce, sagutin mo, magpaliwanag ka. Dahil ayon kay Edo, hindi totoo. Pero mismo sinabi, Sir, lumabas mismo sa bibig ni Edo. Maliban po doon kay Renzen, mismo isinigaw po ni Beyonce sa Rapi Tulfo in action na yung pamangkin mo, manyak.
Kung ito ay pinabubulaanan ni Edo, itinatanggi, sir, naisigaw na po, manyak daw. Doon pa, kay Sir Rapi Tulfo. Kung hindi totoo, ipaliwanag ko rin. Naisigaw na po. Pinagsigawan niya na manyak daw ang pamangkin ni Kuya Bal. Di ba? So, ano ang paliwanag pa? So, kailangan maglabas siya ng ebidensya. Ay, merong ako naririnig, ayos sa iba, di umano ay, meron daw video. May video raw yun. O, ilabas sila sa tamang lugar. Okay? How true? Nasabi ni Kalingap Edo na yung sinasabi mong dinala ka sa madilim at doon ka ginawa ng hindi maganda, binastos ka, minanyak ka sa madaling salita, yung sinasabi ninyo ng inyong grupo na ikaw ay minanyak kay Kalingap Edo at inaano pa daw, sabi ay tawag ito, pinoproteksyonan pa daw ni Kuya Bal. Pinoproteksyon na ni Kuya Bal. Pinuntahan sila inaayos. Nakikipag-usap sa kanila. Kaya lang, medyo lumalala ang usapin dahil mayroong sulsulong sa likod. Mayroon na sa likod. Sila ngayon nag-iingay sila ngayon nagpasabog Nauna pa nila ipasabog yan. Bago pa ang Tulfo, bago pa sumigaw doon si Beyonce sa Rapi Tulfo na ang pamangkin mo ay manyak. Diba? Ito tanongin kita, how true? Yung kwento kasi sa akin ni Kalingap Edo, Siguro, mapapatunayan po yan ni Beyonce sa tamang lugar. Kasi pagka, alam ko hindi magsasalita yan. Through, Sakmed o live. Dahil mapapagpiyasahan na naman, hindi matatapos. Hindi matatapos to. Dahil, lalo pa ngayon, may kasuhan-kasuhan na. At, parang lalo pang lumalaot. Okay? Hindi magpapaliwanag. Pero, mismo nisigaw na niya na ang pamangkin mo, manyak. Pero ayo kay Edo, hindi totoo ang lahat. Pero kung ako kay Edo, pwede si Edo ang magsampa ng reklamo. Kung ito ay hindi totoo. Yes, hindi pala totoo So si Edo po pwede magsampa ng reklamo dito. Kasi sinigaw Sa bagay, yan naman ay nasa pag-uusap pa rin. Pero, namarkahan nga, yun nga, sumabog ang balita, dinala sa liblib na lugar, pero ayon naman kay Edo, ay hindi totoo, pero sinigaw ng dalaga doon kay Sir Rapi Tulfo na manyak. Oh. sabi niya, nung nandun kayo sa madilim na lugar, Eto na. Nung meron dumating na pulis, eto na po, may mga kasamahan kayo, may gathering yata kayo nun, tapos humiwalay kayong dalawa. Okay, pakinggan. Yung pangyayari sa liblib na lugar, magkasama, humiwalay itong dalawa. May dumating na pulis. Kayong dalawa sa madilim na lugar. Tapos, di umano, Sa madilim na lugar, okay. may gathering yata kayo nun, tapos Okay. humiwalay kayong dalawa. No? Pakinggan po. Kayong dalawa sa madilim na lugar. Tapos, di umano, sabi ni, ito according to doon sa paliwanag sa akin ni Kalingap Edo, Ayun, kwento po ito na Edo, ha? Kay Sir Hambalos, ha? Kay Sir Hambalos todo. may dumating na pulis, Okay? may mobile na dumating. Sinita kayo ng pulis, nasita Ibig sabihin sila na ay nasa dilim na. Ngayon, nasa dilim sila, may dumating na pulis, sinita sila. So, automatic yun, nasa dilim na, ano po? Sinita ng pulis, kayo, bakit andito kayo sa madilim? Diba, andito niya kayo sa madilim, lipatan niya kayo dito, huwag kayo dito sa madilim. okay. Sinita ng pulis. Bakit nandiyan kayo sa dilim? Ito yung kwento, ha? Lipat kayo dito, huwag kayo dyan sa madilim. At lumipat kayo, pagkaalis ng pulis, lumipat kayo, sa madilim pa rin at inakit ka ni Kalingap Edo. Ibig sabihin, may dumating na pulis, sinita sila, bakit nandiyan kayo sa dilim? Lipat kayo, huwag kayo dito. Ngayon, pagkaalis ng pulis, lumipat pa sila sa pinakamas madilim. So doon pa lang, sinita na kayo ng pulis. Kung yung sinasabing dinala sa liblib na lugar, doon pa nga lang hindi ka papayag na dalahin ka doon sa dilim. Lalo pat kung meron na dumating na pulis, dapat nagreklamo ka na rin doon sa pulis na, sir, dinala po ako dito sa dilim. Sinita na kayo ng pulis na nando kayo sa dilim. Bakit ka rin sumama na alam mo madilim? Ikaw, dapat mo sabi, ayoko dito kasi madilim. Doon tayo sa liwanag. Pero bakit ka sumama? May dumating na pulis, sasita na kayo. Ngayon, pag-alis ng pulis, lumipat pa kayo sa mas madilim. Bakit ka pa ulit sumama? Sinita na nga kayo ng pulis. Ay, base lamang ho sa kwento, ha? Iyon ho ang kwento. Hindi po natin, kasi mas maganda marinig din po natin sa kabilang side. Kasi sinita na ng pulis. Pagkasita ng pulis, mas lumipat pa sa pinakamadilim. Pero bakit ka pa sumama?
Ikaw yung babae, dapat. Ikaw na magsabi, at teka, huwag tayo dito. Ang sagwa. O bakit ako dito mo dinadala? Ibig sabihin, gusto din. Ito nakabase ho tayo, based sa kwento. Kung iyon nga ang totoo. Ay, may dumating na nga polis, bakit hindi ka pa nga nagreklamo, sir? Dinadala po ako dito sa dilim. Ay, pag alis ng polis, mas lumipat pa sa dilim, sumama ka pa rin. Ayon nga, doon sa kwento. Ay, bakit hindi ka pumalag, nagsumbong sa polis? Bakit ka rin pumayag? Tuloy. Pagkaalis ng pulis, lumipat kayo, sama din pa rin at inakit ka ni Kalingap Edu. Pagkaalis ng polis, lumipat sa dilim pa rin at inakit ka ni Kalingap Edo doon sa dilim at sumama ka naman. So, ibig sabihin gusto mo. So, hindi ka pinilit. Kasi kung ayaw mo, kahit pilitin ka, kung talagang ayaw mo, doon pala sisigaw ka na. Tatakbo ka na. Based sa kwento. Pagkaalis ng pulis, lumipat kayo, sama din pa rin at inakit ka ni Kalingap Edu. Sumama ka sa madilim na lugar pa rin. Sumama sa madilim na lugar. Ito ay based sa kwento na Edo. So, sumama, ginusto mo. Sumama ka. Kagustuhan nyo pareho. Sa madaling salita. Hindi lamang si Edo. O kung yung lalaki, halika doon tayo. Lalo pat mahal mo na, napamahal siya eh. Inamin naman niya na mahal na niya eh. Napamahal siya eh. Lalo pat mahal mo, sasama ka talaga. So, ginusto mo. Gusto mo. Kasi, yun na nga, mahal nga niya. Eh, sumama siya. So, hindi yan pinilit. Kasi kung dito, ilalaban na ako ay dinala sa liblib na lugar. Okay, sige. Sabihin na natin na mali si Edo. Dinala ka sa liblib na lugar. Bakit hindi ka pumalag? Bakit hindi ka nagreklamo? Bakit hindi ka sumigaw? Bakit hindi ka tumakbo? At ayon niya kay Rizal, 19 years old, naganap daw iyon, unang pagtatangkang dinadala sa liblib na lugar. Bakit na pangalawahan na pangatluhan, ayon kay Rizal, hindi lang ang tatlo, apat? Bakit nasundan at nasundan? Gusto mo rin. Kasi mahal mo eh. Ito pag-analyze lang. Kasi kung hindi mo gusto, unang pagtatangka pa lang, nagreklamo ka na, umangal ka na, nagsumbong ka na. Sumapit pa nga yung 18 years old ka na, nag-party-party, nag-divo, so siya pa yung escort mo. So, hindi ka nagreklamo, hindi ka nagsumbong kasi gusto mo. Kasi nga, mahal mo. Kasi kung ayaw mo, hindi mo gusto yung nangyari, nagreklamo ka. Eh kasi nga mahal mo eh. Kaya hindi mo na nareklamo. At gusto mo rin yun. Hindi, sabi ko nga kahit pilitin ka, kung talagang ayaw mo, hindi ka sasama. Nang akitin ka dun sa madilim na lugar, sumama ka. At kung totoo yung sinasabi mo na ginawan ka ng hindi maganda, hindi ba dapat pagdating ng pulis, nagpapalag ka na? Tama. Kahit wala pa nga po yung pulis, dapat, nagtatatakbo na siya, nagsisigaw na siya. Or sinampal niya si Edo, or sinaktan niya, hinampas-hampas niya. May nangyari bang sinaktan niya, sinampal niya? Bakit mo ako ginaganito? Bakit nga? Sumapit pa nga ang birthday, nakapagdibo pa nga po. At si Edo pa ang escort. Doon pa nga lang pagdating ng polis, dapat nagreklamo ko na, sir. Ano po, dinala niya po ako dito sa liblib na lugar. Bakit wala reklamo? Diba? May mga kasama kayo na hindi naman kalayuan sa iyo, according to Kalingap Edu. Sana kung ginawan ka, kung nabastos ka, pwede ka namang sumigaw. Tama. Pero agad-agad, nagsumbong sa polisya, nagkaso. Ganun. Ay wala ho. Kasi nga ho, napamahal daw po siya. Minahal daw niya. Once na minahal mo yung isang lalaki, kapag ayain ka sa ganito, ayain ka sa ganon, mahal mo, natural, sasama ka. Mahal mo, natural, pag inaya ka, gusto mo, ginusto mo. Hindi ka pinipilit. Nagkataon lamang na sa Edo, ang turing ay love team. Pero doon ba, sa liblib na lugar, ano ang naganap? At bakit pinagsisigawa ang manyak? May naganap ba? Eh, ayun nga kay Edo, wala nga. Pero sinigaw ng babae, yung pamangkin mo, manyak. Bakit? Anong ginawa? Eh, doon pa nga lang eh. Isinama ka sa liblib na lugar, dapat naisip mo na baka kung ano ang gawin sa'yo. Bilang babae, dapat tayo magiging advance yung isip natin.
Inaya ka sa liblib na lugar na pagdating doon sa liblib na lugar, maaaring yakapin ka, halikan ka, hawak-hawakan ka. Alam mong madilim na lugar, bakit ka sumama? Yun ang tanong doon. Naisip mo sana na baka kung ano ang gawin sa'yo. Diba? Ako mang ito. Teka baka kung anong gawin mo sa akin dyan. Oh, ayoko dyan. Ganun yun. Naisip mo sana yun. Eh bakit nga, sumama ka pa, alam mo, madilim na lugar. Hindi kaya katwiran natin ditong nagtiwala ako. Hindi natin ikakatwiran dito na nagtiwala ako. Alam mo, dilim yun. Alam mo, lalaki yan. Maaaring gawin yung mga hindi dapat gawin. So, bilang tayo babae, hindi ako sasama sa dilim. Dito tayo sa liwanag. Okay, sige, hawakan mo, holding hands tayo. Dito tayo sa liwanag. Akbayan mo ako, basta dito tayo sa liwanag. Por respeto sa akin. Pero ginusto mo rin. Ayun, ako pag-a-analyze lang, based dito sa kwento. So, yun nga, sabi nga, minanyak. So, pwede naman bigyan nila na sagot kung ano ang kanilang mga, pwedeng isagot sa mga kakwentuhang ito ni Edo, okay? Hindi ka naman tinututukan. Yes. Hindi ka naman tinatakot kasi tinanong ko si Kalinga Pedro, baka naman kako tinakot mo. Baka kako tinatakot, baka kako tinututukan mo ng matuloy sa bagay o kung ano. Na-intimidate, natakot ka ako sa'yo. Sabi niya, wala pong gano'n, sir. Oh, wala naman daw palang gano'n. Wala naman palang pananakot o panunutok ng patalim, pamimursa. At saka ano po, kasi sa unang beses pa lang, kasi nga ho, ang pagtatangkada ho ay hindi lang isang beses. Ayon kay Red Shane. Sa unang beses pa lang, doon pala papalag na tayo eh. O hindi natin gusto yun eh. Diba? Ako man ito, hindi ko gusto yung ginawa mo sa akin. Susumbong kita sa nanay ko. Susumbong kita sa magulang ko. Diba? Kasi ibang usapin ito na ayon niya kay Red Shane, pagtatangka or ayon niya sa kanyang sigaw, manyak. Ibang usapin to eh. Bakit nga wala pa aksyon? Hindi pa nagsalita. Huli na lang nang sinimula ni Red Shane mag-ingay. Okay, tuloy. Hindi po gano'n. Wala pong gano'n ang pangyayari. Kaya kung ako yung tatanungin, kung totoo, based on my observation ha, Yes. kung totoo yan yung salaysay ni Kalinga Pedro, kwento sa akin ni Kalinga Pedro, walang bastusan. Walang bastusan na nangyari. Based mo dito sa kinikwentong ito ni Edo, wala ko nakikita na pamimwersa. At based din doon sa kwento ni Red Shane, ipaparinig po natin mamaya. Wala rin po ako nakikita doon na wala sinabing pinwersa. Basta sinasabi, dinala sa liblib na lugar. Dinala ka sa liblib na lugar. Ha? Mahal mo yung tao. Kung ganun, mahal mo yung tao, dali ka sa liblib na lugar. Gusto mo. Ngayon, kung sasabihin, nag-take advantage si Edo, ganito, ganyan. Ano ba ang... may MU. May MU sila. Kahit pa sabihin walang official na sila ay may relasyon, pero may mutual understanding, parang nagkakagustuhan. Ang problema nga, para kay Edo, ay ang turing niya ay, kumbaga nandun yung love team, hindi nawawala, love team lang talaga. Kaya lang, nakakaintindihan. May MU, palagay ang loob sa isa't isa, sa madaling salita. Nagkapalagayan ang loob sa isa't isa. So wala dito ho, ako nakikita, based sa sinasabi na persahan, at based doon sa pahayag ni Red Shane, na parang pinipuwersa. Nagkapalagayan lang ho sila ng loob. Na, okay, lagay ang loob ni Beyonce na siya ay dalhin sa liblib na lugar. Kasi mahal din niya. Sinigaw niya yun eh. Mahal niya eh. Walang manyakan na nangyari. Kasi kung ayaw mo talaga kay Kalinga Pedro, from the very beginning, mag-akit sa'yo, pupunta kayong dalawa lang sa madilim. Hindi ka sasama eh, kung ikaw ay isang matinong babae. Yun lamang. Malinaw, hindi ka sasama. Kahit pa sabihin mong minahal mo siya, ikaw din mismo ang magpoprotect sa sarili mo. Hindi ka sasama. Sa dilim. Bakit kailangan sa dilim? Yun eh. Bakit dyan sa dilim dito tayo? Pero sumama ka sa dilim. So, palagay ang loob mo. So, gusto mo at mahal mo. Di ba? Ikaw mismo magpoprotect sa sarili mo. Pero pupunta kayong dalawa lang sa madilim. Hindi ka sasama eh, kung ikaw ay isang matinong babae. Napamahal nga po, sir. Pero ayun nga kay sir, hindi siya sasama kung ikaw ay isang matinong babae.
Kung sa part ko yon ay, ayoko, hindi ako pang dilim. Tito ako, sa liwanag. Ayoko, hindi ako dyan sa dilim. Sa part ko lang iyon. Bakit nga? Nagkapalagayan ng loob, kampante siya. Gusto, mahal. So, sino ang dapat sisihin? Ay, kung may MU sila, nagkakaintindihan, nagkakaunawaan, okay, I love you, kasi may mutual understanding. O, di ba? So, sino ang dapat sisihin? Ginusto mo, sumama ka. Naisip mo, dilim yun, baka kung anong gawin sa iyo. Wala tayo dapat sisihin kasi gusto mo eh. Kasi sabi nga ni Sir, Bakit sa'yo pupunta kayong dalawa lang sa madilim? Hindi ka sasama kung ikaw ay isang matinong babae. di ba? Hindi ka sasama. Kung ikaw ay, Sa madilim, hindi ka sasama kung ikaw ay isang matinong babae. yun. So, nangyari na nandyan ha. Kung may sila naghahabol, kung ano man ang plano nila ay dahil sa legal process. Kung pagbasihan po yung sinabi na siya ay napamahal. At ibangga po doon yung salaysay po ni Renzaid, na pahayag ni Renzaid. Pagbanggain po yan. Na hindi lang isang beses nangyari ang pagtatangka kuno. Hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang lima. At naganap nga ako ng pagtatangka, 17 years old. So pagbabanggain po yun, yung isinigaw niya kay Sir Rapitol po na mahal niya, napamahal siya. Tapos, yung sinigaw niya na manyakis. At yung pahayag po ni na Rezain, 17 years old, naganap ako ng pagtatangka. Samantalang, nagdibo ka, escort mo pa siya. In good terms kayo, happy kayo, marami pa ang kinilig. Di ba? Bago pa yan, yung party ng dibo, may mga rehearsal sila, sa kanilang mga sayaw. Okay naman. Okay, so, konti pa. From the very beginning, pag-akit sa'yo, pupunta kayong dalawa lang sa madilim. Hindi ka sasama kung ikaw ay isang matinong babae. Di ba? Sa part ko naman, ayoko din ng ganun. Kasi bakit mo ako dadalhin dyan sa dilim? Okay, sige, dito na lang tayo. Kung holding hands naman, akbay lang. Okay, akbayan mo ako. Kiss lang dito. Okay lang, mas maigi pa yun, no? Na mag-sweet kayo. Na kahit may nakakakita. Bakit na hindi nga na ni Bias yun? May mga ilang mga video na lumalabas, mga video clip na parang mga nagbebeso-beso sila. Okay naman. So ito, ang tanong, bago tayo magtapos sa video na to, gaano naman katotoo talaga ang mga pahayag ni Edo kay Sir Hambalos Todo? Kasi, mas maganda marinig natin yung kabilang panig. Kung gaano katotoo, kung ano naman yung kanyang salaysay. Kung ito ba ay magtutugma. O, di ba bilang isang content creator, actor, mas maganda sagutin niya ni Bensi kung gaano katotoo yun. Ang tanong, sasagot pa siya through live niya sa channel niya. Yun ang tanong. So, yun na. Nagkwento si Edo. So, ako naman ay bumabase lang sa kwento. Ano po? Ano man ang katotohanan, ay tingnan natin sa bandang huli kung ano ang mangyayari sa mga usaping ito. Okay? At tayo hindi na ako nagpapakahaba ng video. Okay? Salamat kay Sir Hambalos Todo. Guys, supportahan po natin. Hambalos Todo. Ayan. At ang kabuang video ay sa kanya nyo po mapapanood. Kay Sir Hambalos Todo. Supportahan po natin. I-search nyo Hambalos Todo. Ayan. May shout out. Salamat po, Sir Hambalos Todo. Gumamit lang po ako ng video nyo bilang basihan po. Yun sa mga pahayag po ni Edo na ito ay wala katotohanan na siya ay nangmanyak at katunayan ay sila ay nasita na ng pulis, subalit lumipat sila sa higit pang mas madilim at sumama naman. So, ibig sabihin, gusto. At pilitin man ikaw o hindi. Kung talagang ayaw mo, hindi mo gusto, hindi ka sasama. Pero bakit? Dinala ka pa sa higit na mas madilim na lugar, sumama ka pa. So, palagay ang loob. Gusto. Kasi mahal niya. O, di ba? So, meron man dapat sisihin. Ay, ginusto mo din. Mahal mo nga. O, base lang ako sa pahayag, sa kwento. Okay, mas maganda marinig natin sa part ni Beyonce. Ang tanong, magsasalita ba? Okay, abangan nyo ako guys sa aking next video. Thank you po, Sir Hambalos TV. Supportahan po natin Hambalos TV. Okay, bye-bye po. Maraming salamat.